Esto está terminado. ¡Fuego! Ika-28 ng Disyembre, taong 1876, matapos ang paglilitis ni Rizal sa hukuman ng Espanya, pinirmahan ni na Gobernador General Camilo de Polavieja at Kapitan Rafael Dominguez ang dokumento na papatunay sa hatol ng kamatayan ni Jose Rizal na itinakda sa araw ng ika-30 ng Disyembre sa bayan ng Bagong Bayan, alas 6 ng umaga. Anunsyo ng hukumang ito na si Ginoong Jose Plutarco Rizal Mercado y Alonso y Alonda ay may parusang kamatayan sa salang pagtataksil at paghihimagsik. Ipinag-utos ng ordinaryong hukuman ang pagpapatupad ng posisyon bilang saksi ng Pangulo at mga miyembro ng tribunal. Samantala, sa kulungan ni Dr. Jose Rizal ay hindi matahimik ang tagapagtanggol nito na si Lieutenant Luis Taviel de Andrade at sinubukan makipagtalo sa mga kalalabasan ng kanyang mga kaso. Stupido! Mga hangal! Mga buriko! Ito ang kanunahang pagkakataon na marinig ko ang mga salitang iyan galing sa iyong bibig, Tenyente. Sa pagkakalam ko, ikaw ay mapagpasensya at may makaluwagang loob. Talagang kahanga-hanga. Hindi ito makatarungan sapagkat hindi nila kami binigyan ng sapat na pagkakataon upang ipagtanggol ang iyong kaso, Pepe. Minanipula nila ang paglilitis, mga manggagamit. Kuminahon ka, Tenyente. Sapagkat ako ang mahahatulan at mamamatay. At nagawa mo pa talagang magbiro. Luis. Tigil na natin kaibangan ito. Aalis na ako sa lahat ng tungkulin ko sa gobyerno at babalik na ako ng Espanya. Nakakahiya ako. Nakakahiya sa inyo. Nakakahiya sa iyo. Bakit, Tenyente? Dahil nabigo akong ipagtanggol ang kaso mo. Nang malaman ng ina ni Dr. Jose Rizal ang balita, dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Gobernador General Polavieja na may luhang mga mata at may dalang takot sa pagharap sa mga gwardya. Magandang araw mga Diego. Maaari ko bang makausap si Gobernador General Polavieja? Nais ko lamang humingi ng tulong para sa aking anak na si Jose Rizal. Gobernador, para sa ganyan. Kaya umalis ka na! Alis! Gobernador! 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 Gobernador, tulungan ninyo ang aking anak na si Jose Rizal. Senyora, lo siento! Pero estoy ocupado. Senyor, nagmamakaawa ako sa inyo. Senyor! Kinagabihan, nagsigawan ng pagtitipon-tipon ng mga katipunero na pinangungunahan ni Andres Bonifacio. Mga kasama, sukdula na ang kalupitang ginagawa ng mga dayuhang Kastila. Hinog na ang panahon upang tayo ay magkaisa. Mga kariyan, sapagkat kailangan natin tapatan na magsikan ang kawalang usisa sa ating bayan. Tayo na't maghanda at lulusubin natin sila sa pinakamadaling panahon at iligtas si Rizal para kay Rizal. Mabuhay si Rizal! Magpunas din kayo aking mga kaibigan. Andres, alam ko nga hindi iligtas ng aking kapatid na si Pepe. Doon ko na tayong laban sa kanila. Alam ko yon, sapagkat handa kaming ialay ang aming buhay. Magkaroon lamang ng kapayapaan ng ating bayan. At mailigtas si Rizal! Sila ay laging handa sa anumang pwersang kumahadlang sa kanilang mga plano. Handa kaming ialay ang aking buhay. Hanggang kamatayan. Para kay Rizal! Nais ko rin iligtas ang aking kapatid na si Rizal. Ngunit hindi niya rin gugustuhin na tayo ay makapagsapalan at kapalit ng ating mga buhay. Ang kapalaran ni Pepe ay nasa kanya na ng Diyos at wala na tayong magagawa rin. Iginugol ni Dr. Jose Rizal ang kanyang huling sandali sa pagdarasal at pagsusulat sa gabi bago ang araw na itinakdang hatol. Ika-29 ng Disyembre taong 1896, dinala si Dr. Jose Rizal sa kapilya kung saan siya maghihintay ng bukong hiwayway ng araw na itinakdang oras para sa pagpapato ng kanyang kamatayan. Dito siya nagsimulang magsulat ng mga liham para sa kanyang pamilya at sa kanyang mahal na kapatid na si Narcisa na naglalaman ng Mahal kong kapatid, sa loob ng higit na 4 na taon, hindi tayo nagkita o sumulat sa isa't isa. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal sa iyo o sa akin, ngunit dahil sa pagkikilala natin sa isa't isa. Hindi natin kailangan ng mga salita upang maunawaan ang isa't isa. Ngayon malapit na akong mamatay. Inaalay ko sa iyo ang aking huling linyang ito para sabihin sa iyo kung gaano ako nagsisisi na iniwan kang mag-isa sa mundo, lalo na pasanin ng buong pamilya at ng ating mga magulang. Iniisip ko ang paghihirap na pinagdaanan mo
para matulungan ako sa aking karera. At naniniwala ako na sinubukan mo ang iyong makakaya upang hindi mag-aksaya ng oras. Kapatid ko, kung mapait ang bunga, hindi akin ang kasalanan, kundi nakatadhana. Ina, ito po ang huling tula na aking ginawa. Sana'y patawarin ninyo po ako sa hapning dulot ko po sa inyo, kay Ama at sa ating pamilya. Malaki ang pagpasalamat ko po sa inyong pag-unawa sa akin. Pagkatapos ng aking kamatayan, ilibing ninyo po ako sa lupa, lagyan ng lapida at krus, at ilagay ang aking ngalan at araw ng kapanganakan at kamatayan. Huwag na po kayo mag-alala pa ng mga araw na pagluluksa sa akin pagkawala. Maraming salamat po sa lahat, Ina. Mahal na mahal ko po kayo. Naging tapat ka sa iyong mga layunin, anak ko. Hindi kasalanan na ibinuhos mo ang lahat sa isang matayog na pangarap na lumaya ang ating bayan sa mga Espanyol at patuloy ito magliliyab sa puso ng lahat ng mga nating na iyong pagpupursige. Lang, Consuelo. Giging surpresa pa kaya ang muli nating pagkikita. Jose Rizal, ikaw ay nakatulan ng rebelyon, sedisyon at konspirasyon. Ang iyong pag-aalay ay magiging parusa sa iyong mga ginawa. Handa ako sa aking kapalaran. Preparados! Esto está terminado. Fuego!